What's up mga backyard? So, meron tayo ditong dalawang bokashi bean. At ito ay puno na. Fermenting na to for 1 week na. Ito kakapuno lang. At kailangan na natin ng panibagong bean. Kasi nga, meron tayong mga panibagong mga eco-compost. At wala na tayong lalagyan. So ipapakita ko sa inyo, gagawa tayo ng bokashi bean. Let's go. So meron tayo ditong dalawang balde. Ito ay lalagyan ng pintura na bili natin sa paint center. So ang gagawin natin, kailangan natin ng dalawang balde kasi na magkakasya yung pagka pinagpatong ganyan. Yan, kailangan well fitted. Okay, fitted sila. At syempre may space yan dito. At kailangan natin ay first step, napakadali lang nito. So after nito, kailangan natin ng pambutas. Bubutasan natin yung ilalim. Dahil dito natin ilalagay yung mga kitchen waste natin. At kailangan ng drainage. So para maalis yung moisture or yung tubig, katas ng compost mapupunta sa baba. And then pagdating dito sa baba, bubutasan natin, lalagyan natin ng faucet or ng outlet para ma-drain naman natin yung tubig. Kasi pag hindi natin na-drain, pwedeng umangat, umabot din sa compost, mabubulok sila or badly na mako-compost. So let's go. So ayan, binaligtad natin. At suggest ko yung maliit lang, hindi naman sobrang liit, pero enough para hindi magkasya yung mga grains, yung kanin na ilalagay natin. So iwasan din natin na yung compost natin ay mapunta naman dito sa kabila, yung pupuntahan ng liquid na manggagaling sa compost. So ito, di ko alam sukat nito, pero tansyahin nyo na lang, hindi malaki, hindi maliit, sakto lang. Let's go. So unahin ko yung gitna. Siyempre dapat medyo aesthetic. So ang gagawin ko, may 4 dito, tapos dito, tapos dito sa outer, okay, pati dun sa gitna. Okay, gawin ko muna. So yun, ang bilis lang. Natapos na natin. Kita nyo, ang dami niya, no? At talagang ayan sa loob, talagang lalabas yung mga liquid dyan. So ito, kung mapapansin nyo, kapag gumawa kayo na ito, merong mga nakausli na pinagbutasan, mga plastic na tira-tira. So aalisin natin yan gamit ang bala kayo, kutsilyo, cutter, kung ano, basta maalis natin, mas smooth out natin para hindi sumabit-sabit yung ating mga eco-compost. So let's go. So yun, natapos na natin. Napakahirap talaga alisin lahat, pero sinaga natin yan. Ngayon proceed na tayo dun sa storage ng liquid fertilizer. So dito tayo maglalagay. Kapag pinaarawan, pinaliwanagan, may papansin nyo, di ba? Parang bumabakat. Yung dark part, ayan, yung dark part, yan yung iiwasan natin na butasan. So, ang gagawin natin, kunin natin yung ating gripo. Di ba? Ito yung dark. So, tataasan natin ng konti. Tapos, dun tayo magbubutas ng ganyan. So, kung mapapansin nyo, pagka nakalatag din siya, yung dulo ng yung spout ng hindi tatama sa floor or dun basta sa papatungan natin, kasi pagka sinagad natin ganyan, tatama. Pwedeng kapag tumama yan, masisira, luluwag, maglilik. So yun yung iniwasan natin. So butasan muna natin ito. Let's go. So ayun, nabutasan na natin. At mapapansin nyo, nasa gitna talaga. So importante, selyado. Lalagay na natin.
So yun, nakabit na natin, ano? So nakikita nyo. Ay, hindi nyo pala nakita. Ilagyan ko na ng tubig para ma-leak test na natin. At mapapansin nyo, wala naman pong tumutulo, no? Or leak, unless buksan natin. Okay? Nakalimutan ko pala. So dahil nga dalawa yung balde natin, dalawa rin yung takip. Yung isa, hindi natin magagamit kasi nakapatong yan dyan, di ba? So ang gagawin natin, gagamitin na lang natin yung inner part ng takip pang press dun sa magiging compost natin. So ikakat lang natin yung loob na yan. So ito ginawa ko, nilagari natin yung kabila para magana natin, pero ito kinutsilyo ko para mahiwa, tas atakin lang ganyan para mas may access tayo. So oh, ang bilis ko, di ba? So, ayan. Hindi siya perfect, pero good to go na. So, ayan, nilagay na natin. 3 patong na yan. So, ito, 1 week na lang to, 2 weeks pa. So, papakita ko sa inyo, meron akong sample dito. Ito. Saging, napakadami. Di ba? So, lalagay mo lang dyan. Sobrang konti na ito, Gawin nyo, daily, ipunin nyo muna sa isang lalagyan, tapos i-drain nyo yung mga mismis. Breakfast, lunch, dinner, ipunin nyo. Tapos kapag sa gabi, tsaka kayo maglagay dito sa composting bin, sa bokashi bin natin. So ang gagawin lang natin, ganyan. So kung may bokashi brand kayo, pero ako ay meron akong coffee bokashi. So may mold, good mold yan kasi white. So ibig sabihin nag-activate, nag-moist kasi. Pero kukunin na natin yan. So, ito marami to, pampuno to. Pero, kasi base to so lalagyan ko lang. So, yan. Yung per layer, pwede na yung ganyan. Basta malagyan lang. Ay, dami. So, yan, ganyan. Okay na. Kunwari, mga 1 inch na layer ng mismis. Isang ganyan, goods na, di ba? Dahil pa natira, pero ito kasi base to, so lalagyan ko niyan para lahat ng tatama dyan durugin natin to. Ayan, mamaya malalagyan na to mamayang gabi galing sa kainan. So pwede kayong humingi sa mga karinderya, sa mga restaurant ng mga kaning baboy, so pang compost kung gusto niyo ng maramihan talaga at saka mabilisan, kasi matagal yan kung sa bahay niyo lang tapos konti lang. But anyway, so ayun lang. Sana may natutunan kayo. If you have questions, comment down below. Meron na akong video na pinakita ko yung unang batch. Ito kasi pangalawa na to, tapos pangatlo, pang-apat. Yung unang batch, inano ko na, kinompose ko na, gumawa ko ng soil factory. At doon makikita, after ma-ferment dyan ng 2 weeks, doon naman 2 weeks again. Tapos, lupa na siya ulit. Magic. That is the power of bokashi compost. So, in 1 month, meron ka ng fresh compost. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.